Mainit ang sikat ng araw sa kalsada ng Maynila. Naglalaban ng tunog ng mga busina, sigawan ng mga nagtitinda at mabibilis na yabag ng mga tao sa bangketa. Sa gitna ng magulong lungsod, isang lalaki ang bumabaybay sa EDSA sa loob ng kanyang itim na Lamborghini Aventador, si Sebastian Del Monte. Kilalang kilala si Sebastian bilang isa sa pinakabatang milyonaryo sa bansa. Nasa edad 32 pa lamang, pero tagumpay na tagumpay sa negosyo. Ang kumpanya niya na Del Monte Innovations ay nagbebenta ng mga teknolohiyang ginagamit sa buong Southeast Asia. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit lumalabas siya sa mga magazine cover at business features sa PV. Sa kabilang banda ng buhay, naroroon si Angelo. 8 lang ang edad, payat, marungis, at palaging bitbit ang basahan na ulay abuna. Tuwing alas 5 ng hapon, bago dumating ang rush hour, makikita siyang nag-aabang sa gilid ng kalsada malapit sa isang traffic light. Doon siya naglilinis ng mga kotse sa pag-asang may mag-abot sa kanya ng barya o tinapay. "Hoy Angelo, tara na, baka mahuli tayo ng pulis," sigaw ng isa sa mga kaibigan niyang palaboy. Ngunit ngumiti lang si Angelo. "Mauna na kayo. Hihintayin ko lang yung sports car na itim." Nagkatinginan ang mga bata at sabay-sabay na umiling. Tapos tumakbo palayo. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, sinulyapan ni Sebastian ang relo. "Tst! Late na naman ang meeting ko," bulong niya. Pagdating niya sa traffic light, biglang may batang sumulpot sa gilid at nagsimulang punasan ang hood ng kotse niya. Napakunot ang noo ni Sebastian at bumaba ng bintana. "Hoy bata! Huwag mong gasgasan yan!" sigaw niya. Nagulat si Angelo at mabilis na umatras. "Pasensya na po kuya," mahinang sagot ng bata. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, napansin ni Sebastian ang mga mata nito. Malungkot pero may halo ring pag-asa. Napasimangot si Sebastian pero hindi na nagsalita. Bumalik siya sa pagmamaneho at iniwan ang bata sa gitna ng trapiko. Hindi niya alam kung bakit, pero habang nagpapatakbo, hindi mawala sa isip niya ang hitsura ng bata. Sa kanyang opisina sa Makati, napatayo si Sebastian sa harap ng salamin habang inaayos ang kanyang Armani suit. Kakatapos lang ng meeting, pero hindi niya maalis sa isip ang nangyari sa kalsada. Nagbalik tanaw siya sa kanyang kabataan. Hindi naman laging marangya ang buhay niya. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa Tondo. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng kakanin. At ang kanyang ama naman ay umalis noong siya ay 7 taong gulang pa lang. Naranasan din niyang magbenta ng dyaryo at yosi sa bangketa noon. "Sir Sebastian, okay lang po ba kayo?" tanong ni Mang Tomas, ang matanda niyang driver na kasama na niya mula pa noong nag-uumpisa pa lang siya sa negosyo. "Ha? Oo, okay lang ako Mang Tomas, may naalala lang ako." Tumango si Sebastian at lumapit sa lamesa niya. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang larawan ng kanyang yumaong ina. "Kung buhay ka lang, Nay." Samantala, sa kalsada, umupo si Angelo sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang hawak-hawak niyang basahan ay parang simbolo ng pag-asa para sa kanya. Habang nililinis ang mga sasakyan, iniisip niya, baka makita ko si Papa. Baka dumaan siya rito at makita niya akong naghihintay. Nakayakap sa kanya si Bunso, ang maliit niyang asong ligaw na parang kapatid na rin niya. "Bunso, huwag kang mag-alala. Balang araw, may magdadala sa atin sa magandang buhay," bulong ni Angelo. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa kalsada na si Angelo. Hawak niya ang basahan kahit malamig pa ang hangin sa umaga. Alam niya na darating na naman ang itim na sports car. Eksaktong alas 5 ng hapon, dumating si Sebastian, sakto sa traffic light. Ngunit imbes na magalit, binuksan niya ang bintana. "Oh, bata, hindi ka pa rin ba nauubusan ng pag-asa?" biro niya. Ngumiti si Angelo. "Kailangan po kuya. Malay mo, dumaan ang tatay ko." Napakunot ang noo ni Sebastian. "Tatay mo?" "Opo, sabi ni Mama, nagtrabaho lang siya malayo. Pero babalik din siya, kaya lagi akong nandito." Paliwanag ni Angelo habang pinupunasan ang gilid ng kotse. Napailing si Sebastian, pero bago siya umalis, naglabas siya ng 100 piso at iniabot sa bata. "Oh, bumili ka ng pagkain.
Napanganga si Angelo, hindi sanay makatanggap ng ganoong kalaking halaga. Salamat po, Uya. Habang nagmamaneho palayo si Sebastian, napansin niya sa rearview mirror ang tuwang-tuwang bata na tumatakbo papunta sa isang karinderya. Napangiti siya, ngunit kasabay ng ngiti ang sulyap sa kanyang sariling nakaraan. Pag-uwi sa kanyang mansyon, tahimik lang si Sebastian. Umupo siya sa beranda at uminom ng alak. Bakit ba ako naaapektuhan sa batang yon? Tanong niya sa sarili. Tumunog ang telepono. Tawag ng isa sa mga executive niya. Pero hindi niya sinagot. Hindi niya maalis sa isip ang tanong na iyon at higit sa lahat ang lungkot sa mga mata ng bata. Samantala, si Angelo, busog na busog, ay nakahiga sa kartong tinutulugan nila ni Bunso. Nagdasal siya. Lord, salamat po sa nagbigay sa amin ni Bunso ng pagkain. Sana po, mahanap ko na ang papa ko. Ito nagtatapos ang unang bahagi ng kwento, kung saan unti-unti nang nabubuo ang hindi inaakalang koneksyon ng isang milyonaryo at isang batang lansangan. Dalawang mundo, ngunit parehong may sugat na gustong maghilom. Sa susunod na kabanata, matutunghayan natin ang mas malalim na paglalantad ng kanilang mga nakaraan. Dumaan ang ilang araw at tila naging ugali na ni Sebastian ang mapatingin sa kaliwa tuwing dumadaan sa kantong iyon. Nandoon pa rin si Angelo, payat at marungis, hawak ang basahang tila mas luma pa ngayon, kasama si Bunso, ang asong hindi niya iniiwan. Tuwing makikita ni Sebastian ang bata, tila may kumikiliti sa puso niya, isang damdaming matagal na niyang tinatago, ang sakit ng kabataang iniwan ng ama. Isang gabi, pagkarating sa kanyang mansyon, nadatnan ni Sebastian si Mang Tomas sa garahe. Sir, may napansin po ako kayong madalas na tinitingnan sa kanto. Bata po ba yon? Tanong ni Mang Tomas. Habang pinupunasan ng isa sa mga kotse, napabuntong hininga si Sebastian. Oo, Mang Tomas. Bata na pala aboy. Lagi kong nadadaanan. Hindi ko alam pero parang nakikita ko sarili ko sa kanya. Si Angelo, dugtong niya. Pangalan ng bata. Narinig po isang beses tinawag siya ng kalaro niya. Nagkatinginan silang dalawa. Alam ni Mang Tomas ang pinagdaanan ni Sebastian. Ang paglafi ng walang ama, ang pagka-broken-hearted ng kanyang ina, at kung paano ito nagkasakit at umanaw bago pa man siya nakatuntong kolehiyo. Hindi na muling nag-asawa ang ina ni Sebastian at pinilit buhayin ang anak mula sa paglalako ng kakanin sa eskwelahan. Madalas balikan ni Sebastian ang gabing yon. Ilang taon na ang nakalilipas nang lumuhod siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Nay, wag mo akong iiwan, Nay. Mangangako po akong yaman tayo balang araw. Umiiyak niyang pangako noon. Ngunit hindi na niya nabigyan ng marangyang buhay ang ina niya. Nang nagsimula siyang umasenso, wala na ito. Kinabukasan, nagpa siya si Sebastian na puntahan si Angelo. Hindi niya maintindihan ang sarili, pero may anong nagtutulak sa kanya. Huminto siya malapit sa kanto, bumaba sa kotse at naglakad papalapit sa bata. Uy, bossing, kayo na pala yan, masayang bati ni Angelo. Teka lang ha, linisin ko ulit kotse ninyo. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ng bata, pinigilan ito. Hindi mo na kailangang gawin yan, Angelo. Napakunot ang noo ng bata. Bakit po? Umupo si Sebastian sa bangketa, nagulat ang mga tao. Isang milyonaryo, nakaupo sa maruming kalsada. Bakit mo ba ginagawa to araw-araw? Saan ba magulang mo? Tumahimik si Angelo, yumuko at dahan-dahang hinimas si Bunso. Si Mama po wala na. Nasunog po bahay namin. Si Papa, sabi ni Mama, nagtatrabaho sa probinsya pero hindi na po bumalik. Naniki po ang dibdib ni Sebastian. Parang biglang bumalik lahat ng alaala. Ang mga gabing umiiyak siya sa ilalim ng kumot. Hinihintay ang amang wala ng balak bumalik. Ano bang pangalan ng papa mo? Tanong niya. Roberto po, sagot ni Angelo. Nakangiti pa rin. Babalik po siya. Sigurado ako. Kaya lagi akong nandito. Baka po dumaan siya rito para hanapin ako. Napatigil si Sebastian. Parang napako siya sa upuan. Ang simpleng rason ng bata, may halong pag-asa at katigasan ng loob. Nabihira niyang makita kahit sa mga negosyante sa boardroom. Ilang gabi, hindi makatulog si Sebastian. Tinawagan niya ang kanyang private investigator, si Dennis. Dennis,
May ipapahanap ako sa'yo. Isang bata, pangalan Angelo. Hanapin mo kung sinong magulang niya, lalo na yung tatay. Bigyan mo ako ng buong impormasyon. Copy boss, ibabalik ko agad report, sagot ni Dennis. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag. Boss, may nahanap akong record. Ang tatay ni Angelo kay si Roberto Cruz, dating construction worker. Nawala ng trabaho, lumipat sa probinsya, pero hindi na muling bumalik. May chismis na nagkaroon ng bagong pamilya, napapikit si Sebastian. Alam niyang walang kasiguraduhan kung babalik pa ang tatay ng bata. Lalong lumalim ang simpatya niya kay Angelo. Samantala, si Angelo ay nananatiling matatag. Kahit anong mangyari, hindi siya nawawala ng pag-asa. Tuwing gabi, naglalatag siya ng karton para kay Bunso at kumakain ng natirang pagkain mula sa mga karinderya. Kahit minsan binubulyawan ng mga pulis o tinatakot ng mga tambay, hindi siya umaalis sa kanto. Bunso, konti na lang babalik na si Papa, bulong niya habang hinahaplos ang ulo ng aso. Isang gabi, nadatnan siya ni Sebastian na natutulog sa ilalim ng lumang payong. Hindi na siya nagdalawang isip. Naglabas siya ng jacket at mahinang ipinatong sa bata. Sa opisina, nakatingin si Sebastian sa malaking salamin. Marami siyang proyekto, meeting, investment proposal. Pero wala siyang gana. May hangaring bumabalik-balik sa isip niya na baka sa wakas. May pagkakataon siyang gawin ang hindi niya nagawa noon. Iligtas ang isang bata mula sa parehong sugat na dinanas niya. Dumating si Mang Tomas, dala ang kape. Sir, mukhang malalim iniisip niyo. Napangiti si Sebastian. Mang Tomas, sa tingin mo, kaya ko bang mag-alaga ng bata? Nagulat ang matanda. Sir, kung alam niyo lang, matagal na kayong may puso para dyan. Ngayon niyo lang napansin. Sa huling eksena ng bahaging ito, tumayo si Sebastian sa gilid ng bintana. Tinitingnan niya ang gabi, ang mga ilaw sa lungsod, ang mabilis na takbo ng mga sasakyan, at ang batang gusgusin na ilang beses nang naging alaala sa bawat araw niya. Pinisil niya ang cellphone sa kamay. Naisip niyang tawagan si Dennis, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa dulo ng gabi, ang naririnig niya lang sa isipan niya ay ang tinig ng batang nagsasabing, "Baka po dumaan siya rito para hanapin ako." At doon nagsimulang mabasag ang yelo sa puso ng isang lalaking akala niya ay buo na. Pero sa totoo lang, matagal ng butas. Sa kanto ng EDSA, bago pa sumikat ang araw, gising na si Angelo. Humihikab pa habang pinapainit ang katawan, sabay hawak sa kanyang lumang basahan at payat na si Bunso na agad niyang niyakap. Kahit malamig at marumi ang kalsada, nakangiti siya habang hinahaplos ang ulo ng aso. Bunso, gising ka na pala. Mamaya pupunasan ulit natin yung itim na kotse ha? Bulong niya sa alagang tila alam ang sinasabi niya dahil kumikibot-kibot ang buntot nito. Hindi alam ni Angelo na mula sa di kalayuan, nasa loob ng kotse si Sebastian, nakasandal, pinagmamasdan siya. Hindi na lang ito dumaraan, dumadalaw na rin sa kanto. Hindi pa alam ni Sebastian kung anong gagawin niya sa bata, pero sa puso niya may unti-unting nabubuong plano. Habang umuusad ang mga araw, nagiging routine ang lahat. Gigising si Angelo, kakain ng kaning lamig o tira-tirang tinapay, pupunasan ang mga dumadaang kotse, at minsan, ibigyan siya ng 5 piso o pagkain. Pero kapag nakita niya ang itim na Lamborghini, ibang sigla niya. Isang hapon, hindi napigilang bumaba ni Sebastian. Lumapit siya sa bata, at sa unang pagkakataon, nagdala ng pagkain. "Oh, kumain ka muna," sabi niya habang iniabot ang plastic ng hamburger at fries. "Totoo po ba to? Para po talaga sa akin?" Halos mangyak-ngiyak si Angelo. "Oo naman, kumain ka na bago lumamig." Umupo si Sebastian sa tabi ng bata, sa kalsada, sa gitna ng maingay na syudad. Nagulat ang ibang tao, isang milyonaryo nakaupong kasama ang batang gusgusin. Pero para kay Sebastian, wala siyang pakialam. Sa isip niya parang bumabalik siya sa kabataan niya nang minsan din siyang nagutom. Minsang umasa, minsang naghintay. Si Angelo, kahit bata pa, ay may disiplina. Hindi niya tinatanggap ang pera kung sa tingin niya ay hindi niya pinaghirapan. Kaya kapag may nagbibigay lang basta, kadalasan
ibinibili niya ng pagkain para sa iba pang batang kalye. Isang gabi, nakita ni Sebastian si Angelo na nagbibigay ng biskit kay Marlon, isa pang batang lansangan na madalas niyang kasama. "Angelo, bakit mo binibigay sa iba? Hindi ba't gutom ka rin?" tanong ni Sebastian. "Kuya, mas okay na po na sabay-sabay kaming kumain. Kasi po, minsan lang may pagkain para sa lahat." Sagot ni Angelo, sabay ngiti. Napangiti si Sebastian, pero may kirot sa dibdib niya. "Ibang klase ka, Angelo," bulong niya sa sarili. Sa bahay, may sandaling tahimik si Sebastian. Nakatitig siya sa lumang larawan ng kanyang ina. "Nay, alam ko namang dapat negosyo ang inuuna ko. Pero bakit parang hindi ko mapakali kapag hindi ko natutulungan yung batang yon?" Hinaplos niya ang frame at ramdam niya ang pangungulila. Dumating si Mang Tomas, may dalang mainit na tsa. "Sir, mukhang kailangan niyo po ng kausap. Tungkol po ba yan kay Angelo?" Tumango si Sebastian. "Mang Tomas, palagay mo dapat ba akong makialam sa buhay ng bata?" "Sir, hindi po lahat ng pagkakataon ay binibigay para makialam. Pero minsan, binibigay para tumulong." "Baka po ito na yon," sabi ni Mang Tomas, sabay tapik sa balikat ng amo. Habang lumalalim ang gabi sa kalsada, hindi lang si Angelo ang lumalaban. Pati si Sebastian sa loob ng mansyon niya ay may sariling laban sa puso't isipan. May tinig na nagsasabing, "Wala ka nang pakialam dyan." Pero may tinig ding mas malakas. "Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa batang yan?" Kinabukasan, hindi lang pagkain ang dala ni Sebastian. Dinalhan niya si Angelong maliit na unan, damit at pagkain para kay Bunso. "Kuya, grabe po! Salamat! May una na po ako! Hindi na po ako matutulog sa ahon lang!" Tuwang-tuwang sigaw ni Angelo. Naupo silang magkasama sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang pag-agos ng mga sasakyan. Hindi nagtagal, naging bukas si Angelo. "Kuya, alam mo po ba? Dati pinangarap ko pong magtinda ng hotdog sa mall, yung may uniforme. Kasi po, sabi ni Mama, kapag may trabaho, may kinabukasan." Tumango si Sebastian at kahit pilit, pinilit niyang ngumiti. "Maganda yan, Angelo. Malay mo, balang araw, ikaw pa ang magpapagawa ng sarili mong hotdog stand." "Talaga po?" "Oo, basta magtiwala ka." Sa kabilang dako, hindi alam ni Sebastian na habang dumarami ang oras na ginugugol niya kay Angelo, nagsisimulang magtanong ang mga tao sa paligid niya. Ang Board of Directors ng Del Monte Innovations ay nagsimulang mapansin ang madalas niyang pagkawala sa office. Ang pinsan niyang si Victor, na matagal nang nag-aasam na makuha ang kumpanya, ay nagsimulang magtaka. "Sebastian, ano ba tong naririnig ko? Bata sa kalsada? Hindi ka ba nagloloko? Baka napapagod ka lang." Kantiyaw ni Victor sa isang meeting. Mumiti si Sebastian, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi biro ang nararamdaman niya. Alam niyang may mas mahalagang misyon siyang kailangang tuparin. Isang gabi, habang umuulan, lumabas si Sebastian para tingnan kung nasaan si Angelo. Nagtaka siya nang wala ito sa dati nitong pwesto. Naghanap siya, umiikot sa kalsada kasama si Mang Tomas, at sa wakas, nakita niya ito sa ilalim ng tulay. Basang-basa, niyayakap si Bunso. "Angelo! Bakit ka andito?" Tumakbong lumapit si Sebastian, hinila ang bata at isinalong sa payong. "Kuya, sorry po, wala na po kasi akong karton. Nilipad ng hangin." Nanginginig na paliwanag ni Angelo. Hindi na nagsalita si Sebastian. Mahigpit niyang niyakap ang bata at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang matagal nang nawala sa buhay niya. Ang pagmamahal. Sa pagtatapos ng bahaging ito, kitang-kita ang dalawang magkaibang mundong unti-unting nagtatagpo. Sa kabila ng yaman at tagumpay ni Sebastian at sa gitna ng kahirapan ni Angelo, nagkakaroon ng unti-unting pag-asa at ugnayan sa kanilang dalawa. Maganda ang sikat ng araw nang dumating si Sebastian sa kanto. Nagulat siya nang hindi niya makita si Angelo sa dati nitong pwesto. Nagtanong-tanong siya sa mga nagtitinda sa paligid. "Aling nena, nasan si Angelo?" Tanong niya sa matandang nagtitinda ng balot. "Naku, Sir Sebastian, kanina pa ho umaga, nandyan na yan pero bigla pong nawala. Baka ho lumipat nang linising yung mga kotse sa kabilang kalsada." Sagot ng Ale. Nag-aalalang umalis si Sebastian
nagpa siyang maghanap. Sumakay siya ng kotse kasama si Mang Tomas at umikot sila sa mga karatig na kalsada. Maya-maya, nakita niya si Angelo, nakaupo sa gilid ng isang convenience store. Yakap si Bunso at tila umiiyak. "Angelo!" sigaw ni Sebastian habang bumababa ng kotse. Nagulat si Angelo, pinunasan ng pisngi sabay ngiti. "Kuya, ang bilis mo namang makahanap." Lumapit si Sebastian at naupo sa tabi ng bata. "Anong nangyari? Bakit ka umalis sa kanto?" Tahimik na tumango si Angelo, saka bumulong. "Kuya, wala na po akong karton. Nilipad na po nung bagyo kagabi. At saka po, nawala yung basahan ko." Napangiti si Sebastian, sabay tapik sa ulo ng bata. "Hay nako bata ka, may bago ka ng basahan, okay? Bagong bimpo mula sa dalang paper bag." Pero bago pa makuha ni Angelo ang bimpo, nagtanong si Sebastian, "Alam mo, matagal ko nang gustong itanong ito. Bakit mo ba pinupunasan lagi ang kotse ko?" Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Angelo at may bumagsak na luha sa pisngi niya. "Kuya, kasi po, minsan kapag pinupunasan ko po yung kotse niyo, nakikita ko yung reflection ko sa salamin. Para pong nakikita ko yung sarili ko na kasama si Papa. Iniisip ko, baka po dumaan siya rito, makita niya ako, at maalala niyang may anak siyang naghihintay sa kanya." Tumigil ang mundo ni Sebastian. Ang puso niyang matagal nang sanay sa negosyasyon, sa pagkuha ng deal at sa paghawak ng mga milyon-milyong kontrata, biglang nadurog. Hindi niya inaasahan ang simpleng rason na iyon mula sa isang batang palaboy. Hindi niya alam kung anong isasagot, kaya't niyakap na lamang niya ang bata. "Alam mo, Angelo, hindi ko alam kung babalik ang tatay mo, pero gusto kong malaman mo na hindi ka na nag-iisa ngayon," bulong ni Sebastian. Kinagabihan, hindi mapakali si Sebastian. Naglalakad-lakad siya sa loob ng malawak niyang bahay. Binuksan niya ang makalumang album. Pinagmamasdan ang mapalarawang kasama ang kanyang ina. May isang larawan, kuha sa harap ng maliit na karinderya nila. Siya at ang kanyang ina. At sa background, isang lalaking papalayong naka-backpack, ang kanyang ama. Muling bumalik ang lahat ng sakit. At ngayon, ramdam niya kung gaano kasakit para kay Angelo ang naghihintay sa wala. Tumawag siya kay Dennis, ang private investigator. "Dennis, hanapin mo ang tatay ni Angelo. Roberto Cruz ang pangalan. Alam kong mahirap, pero babayaran kita kahit magkano." "Boss, gagawin ko po ang lahat," sagot ni Dennis. Samantala, si Angelo ay nakahiga sa gilid ng convenience store kasama si Bunso. Mahigpit niyang yakap ang bagong bimpo na bigay ni Sebastian. Nagdarasal siya, hindi para sa bagong laruan o para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng ama niya. "Lord, sana po okay lang si Papa. Sana makita niya ako balang araw." "Salamat po kay Kuya Sebastian, kasi may nagmamalasakit na sa amin ni Bunso." Mahina niyang bulong bago nakatulog. Kinabukasan dumating si Sebastian sa kanto, may dalang pagkain at damit para kay Angelo. Ngunit hindi lamang iyon ang dala niya. May kasama siyang magandang balita. "Angelo, may gusto akong sabihin sa'yo," sabi niya habang inaabot ang tinapay. "May nag-imbestiga ako tungkol kay Papa mo." Nanginig ang mga kamay ni Angelo. "Po, si Papa, saan na po siya? May nahanap kaming lead, pero hindi pa sigurado. Kailangan lang ng konting oras." Napaluha si Angelo at mahigpit na niyakap si Sebastian. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sebastian kung gaano kalaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Habang lumalapit ang Pasko, nagsimulang ayusin ni Sebastian ang buhay ni Angelo. Dinala niya ito sa mall para bumili ng bagong sapatos at damit. Hindi makapaniwala ang bata. "Kuya, ang lamig pala dito sa mall," bulalas ni Angelo, sabay hawak kay Bunso na nakalagay sa maliit na pet bag. "Halika, kain tayo ng spaghetti," yaya ni Sebastian. Habang kumakain, tinanong ni Sebastian, "Ano bang pangarap mo, Angelo?" "Kuya, gusto ko lang po, maubahay. Yung maliit lang, basta may bubong. At saka, gusto ko pong mag-aral para matutong magsulat ng pangalan ko. Hindi ko pa po kasi alam." Napangiti si Sebastian, pero sa loob, parang may tinutusok sa puso niya. "Huwag kang mag-alala, Angelo. Mag-aaral ka, sisiguraduhin ko yan." Sa huling bahagi ng gabi, umuwi si Sebastian sa kanyang mansyon. Pinagmasdan niya ang malalaking kwarto, mamahaling chandelier
at mamahaling painting. Napaupo siya sa sopa at napabuntong hininga. Nay, kung buhay ka lang, siguro proud ka sa akin. Pero alam mo ba, ngayon lang ako nakaramdam na buo ulit ang puso ko. Mahina niyang bulong sa hangin. Samantala, si Angelo natutulog na sa isang maliit na kwartong inarkila ni Sebastian para sa kanya. Mahimbing ang tulog niya, yakap-yakap si Bunso at may maliit na Christmas tree sa tabi ng kama. Sa labas, si Sebastian, nakatayo sa pintuan, pinagmamasdan ang bata. Sa kanyang isip, bumabalik-balik ang salitang binitawan ni Angelo noong araw na iyon. Kuya, kapag nakita ko na po si Papa, yayakapin ko po siya ng mahigpit. Tapos sasabihin ko sa kanya na hindi ko siya sinisisi. At doon, muling pumutok ang emosyon sa puso ni Sebastian. Hindi niya alam kung para ba talaga kay Angelo ang ginagawa niya o para ring sa sarili niyang sugat na pilit niyang hinahabi ng lunas sa pagtulong sa bata. Nasa harap ng eskinita si Sebastian. Hawak ang maliit na supot na may lamang mainit na arroz caldo. Nakatanaw siya sa maliit na silid na inuupahan ni Angelo at ni Bunso. Pinakikinggan ang mahinang tawanan ng bata habang nakikipaglaro sa kanyang aso. Sa loob-loob ni Sebastian, tila bumabalik ang sigla ng bata at kahit hindi niya aminin, bumabalik din ang bahagi ng sarili niyang kaluluwa na matagal nang nawala. Lumapit si Sebastian sa pintuan at maingat na kumatok. Bumukas ang pinto at lumitaw si Angelo, nakasuot ng simpleng t-shirt na ibinigay niya ilang araw na ang nakalipas. Kuya Sebastian, bungad ng bata, sabay yakap sa kanyang baywang. Tingnan mo po si Bunso, marunong na magpaikot-ikot. Napangiti si Sebastian. Magaling Bunso, ang galing ng alaga mo, Angelo. Iniabot niya ang supot. Oh, kainin niyo muna ito bago tayo umalis. Aalis po tayo? Tanong ng bata. Tila nagulat at sabik. Oo, may pupuntahan tayo. Isang sorpresa. Nagbiyahe sila papunta sa isang paaralan. Nang makarating, bumaba si Angelo mula sa kotse. Tila manghang-mangha sa laki ng gusali at sa dami ng batang naglalaro sa labas. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang balikat. Angelo, gusto mo bang mag-aral dito? Napatigil ang bata, tila nagdadalawang isip. Yumupo. Kuya, kaya ko po ba? Wala po akong alam. Hindi ko nga po alam magsulat ng pangalan ko. Lumuhod si Sebastian sa harap niya. Kaya mo, Angelo, kasi matalino ka at higit sa lahat, may puso ka. At hindi mo kailangang mag-isa, nandito ako. Sa unang pagkakataon, namutawi ang mga luha ng pag-asa sa mata ng bata. Sige po kuya, gagalingan ko po. Sa sumunod na mga linggo, naging bahagi na ng routine ni Sebastian ang ihatid si Angelo sa paaralan. Hindi linggid sa mga mata ng mga guro at magulang ang kakaibang ugnayan nilang dalawa. Ang isang milyonaryo araw-araw naghahatid ng batang gusgusin na ngayoy naka-uniporme na. Isang araw, habang naghihintay si Sebastian sa labas ng paaralan, lumapit sa kanya ang prinsipal. Mr. Del Monte, maaari ba kayong makausap sandali? Opo. May problema po ba kay Angelo? Wala ho. Gusto ko lang pong sabihin na mabilis siyang natututo. Nagulat po kami sa determination niya. Ang dami niyang gustong matutunan, parang gutom na gutom sa kaalaman. Napangiti si Sebastian. Salamat po, prinsipal. Sana ho matulungan ninyo siyang maabot ang pangarap niya. Napakabait niyo po, sir. Hindi lahat ng may kaya, gagawin ang ginagawa ninyo. Wika ng prinsipal bago bumalik sa opisina. Sa kabilang banda, sa mundo ng negosyo, nagsimulang mapansin ng mga kasosyo ni Sebastian ang pagbabago sa kanya. Sebastian, bakit parang hindi ka na nakatutok sa kumpanya? Tanong ng pinsan niyang si Victor habang nagmi-meeting. Marami ka na yating charity na ginagawa, baka nakakalimutan mo na ang negosyo. Hindi ko nakakalimutan ang negosyo, Victor. Pinapalawak ko lang ang konsepto ng tagumpay. Hindi lang pera ang sukatan ng yaman. Malamig na sagot ni Sebastian. Napangiwi si Victor pero wala siyang nagawa. Napansin niya na mas tumaas pa nga ang public image ng kumpanya dahil sa mga balita tungkol kay Sebastian at sa batang sinusuportahan niya. Habang tumatagal, nagiging bukas si Angelo sa kanyang mga pangarap.
Isang gabi, habang kumakain sila ni Sebastian sa labas, bigla siyang nagsalita. "Kuya, balang araw gusto ko pong magtayo ng tindahan ng hotdog. Yung maraming bata, makakakain ng libre. Parang hindi sila gutom tulad ko dati." Pinatong ni Sebastian ang kamay sa ulo niya. "Gusto ko yan, Angelo, at tutulungan kita para mangyari yan." Nang gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi, napansin ni Sebastian ang sarili niyang ngiti sa rearview mirror. Matagal na panahon na mula nang huling genuine ang ngiti niya. Isang araw, dumating si Dennis na may hawak na folder. "Boss, may balita na po ako tungkol kay Roberto Cruz, tatay ni Angelo." Napatayo si Sebastian, tila pinigilan ng hininga. "Nasaan siya?" "Nasa isang probinsya po sa Nueva Ecija. May bago na pong pamilya, pero wala pong permanenteng trabaho. Wala siyang ideya kung buhay pa ang anak niya." Napaupo si Sebastian, napahawak sa sentido. Iniisip niya kung dapat bang ipaalam agad kay Angelo o hintayin muna ang tamang panahon. "Dennis, salamat. Bigyan mo muna ako ng ilang araw para pag-isipan ito." "Copy, boss." Sa gabi, sa ilalim ng munting ilaw sa silid ni Angelo, nag-uusap ang bata at si Sebastian. "Kuya, salamat po ha. Salamat po kasi kahit wala si Papa, meron pa rin po akong pamilya." Sabi ni Angelo habang nakahawak sa braso ni Sebastian. Hindi nakasagot si Sebastian agad. Sa loob-loob niya, bumubuo siya ng plano. Isang plano hindi lang para itama ang nakaraan, kundi para buuin ang kinabukasan ng batang ito. Habang natutulog si Angelo, naglakad-lakad si Sebastian sa labas ng maliit na inuupahang kwarto. Tumingala siya sa langit, pinagmamasdan ang mga bituin. "Maalam ko hindi na kita nabigyan ng marangyang buhay, pero sana nakikita mo ngayon. Sana nakikita mo kung paano ako bumabawi sa mundong minsang sumubok sa akin." Bulong niya sa hangin. At sa pagkakataong iyon, hindi lang para kay Angelo lumalaban si Sebastian. Lumalaban siya para sa batang Sebastian na minsang naghihintay din ng himala. Pagsapit ng Sabado ng umaga, maalinsangan ang hangin sa Maynila. Pero hindi iyon alintana ni Angelo habang suot ang bago niyang uniforme. Naka-necktie pa siya, bagaman medyo sablay ang pagkakatali, at may sapatos na bago na medyo maluwag pa sa kanyang paa. Sa gilid, si Sebastian ay nakapamewang, nakangiti habang pinagmamasdan ng bata. "Kuya, ang hirap pala magsuot ng sapatos na may sintas," reklamo ni Angelo. Habang sinusubukang itali ang sapatos niya, lumuhod si Sebastian sa harap niya. "Halika, tulungan kita." Maingat niyang tinuruan si Angelo kung paano magsintas. Dahan-dahan lang. "Ayan," sabay kabit ng bunny ears. Natatawa niyang sabi, habang si Angelo naman ay tuwang-tuwa. Ito na ang unang araw ni Angelo sa eskwela, at para sa isang batang sanay sa kalsada, pakiramdam niya ay para siyang ipinasok sa isang bagong mundo. Pagdating sa paaralan, nagulat ang mga kaklase ni Angelo. Sino ba naman ang mag-aakalang ang dating gusgusin sa kanto, mayo'y naka-uniforme na at may dalang backpack? Hindi maiwasang may mga batang nagbubulungan at nagtuturo sa kanya. "Uy, si Angelo yun. Di ba yun yung naglilinis sa kalsada?" Bulong ng isang batang babae. "Baka scholar. Ang swerte naman niya," sabi ng isa pang lalaki. Naglakad si Angelo patungo sa kanyang upuan, kasama si Sebastian na naghatid sa loob. Doon niya nakilala ang kanyang guro, si Ma'am Elena, isang matandang babae na may mabait na ngiti. "Angelo, welcome to our class," bapi nito. "You're very lucky to have someone like Kuya Sebastian, ha?" Hindi maintindihan ni Angelo ang nararamdaman. Parang gusto niyang umiyak, parang gusto rin niyang tumawa. Kaya't ngumiti na lang siya at tumango. Samantala, bumalik si Sebastian sa opisina niya na tila ba may mabigat na iniisip. Nasa harap siya ng malaking salamin, suot ang puting long sleeves at hawak ang cellphone. "Boss, nandito po ulit si Victor," sabi ng sekretarya sa intercom. "Papuntahin mo na dito," maikling sagot ni Sebastian. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok si Victor. Bit-bit ang ilang papeles. "Sebastian, narinig ko may bagong ang proyekto? Yung foundation para sa mga batang lansangan? Hindi ka ba nababahala na baka maubos ang atensyon mo sa kumpanya?"
Malamig ang tingin ni Sebastian. Victor, hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Hindi mo ba naiintindihan yon? Umiling si Victor, halatang hindi kontento sa sagot. Basta, mag-ingat ka lang. Hindi lahat ng tao sa board ay natutuwa sa mga ginagawa mo. Sabay labas ng opisina, nag-iiwan ng tensyon sa hangin. Habang pauwi, nadaanan ni Sebastian ang kalsada kung saan dati nagtatambay si Angelo. Wala na ang mga kahon at kartong higaan, pero andun pa rin ang ibang batang lansangan, tila naghihintay ng sarili nilang milagro. Tumigil siya at pinagmamasdan ang mga bata. Sa isip niya, hindi lang si Angelo ang nangangailangan. Marami pa sila. Tumawag siya kay Dennis. Dennis, gusto ko ng feasibility study para sa isang halfway house. Shelter para sa mga batang kalsada. Maghanap ka ng magandang lote. Boss, seryoso po ba kayo? Tanong ni Dennis, tila hindi makapaniwala. Dennis, may nagsimula na ng pagbabago sa puso ko at hindi ko hahayaan na dito lang magtatapos yon. Sagot ni Sebastian bago ibaba ang telepono. Sa eskwela, natutunan ni Angelo kung paano magsulat ng pangalan niya sa unang pagkakataon. Halos hindi siya makapaniwala nang maipakita niya kay Ma'am Elena ang papel na may nakasulat na Angelo. Malaking letra, medyo sablay ang G, pero punong-puno ng saya ang mukha niya. Kuya Sebastian, tingnan mo po! Sigaw niya pagkakita sa sundo niyang naghihintay sa labas. Takbo siya ng takbo habang pinapakita ang papel. Ano to? Tanong ni Sebastian habang tinutulungan siyang isakay sa kotse. Name ko po, marunong na po akong magsulat ng pangalan ko. Napangiti si Sebastian at hindi niya naiwasang mapatulo ng luha. Ang galing mo, Angelo, ang galing mo. Kinagabihan, dumalaw si Sebastian sa shelter na pinaplano niyang gawing proyekto. Habang pinagmamasdan ang lumang gusali na bibilhin sana, kasama si Dennis at ilang arkitekto, lumapit sa kanya ang ilang batang palaboy. Isa sa mga ito, si Marlon, kaibigan ni Angelo noon. Kuya, totoo po bang gagawin niyo tong bahay para sa amin? Tanong ni Marlon, bitbit ang kapatid na babae. Lumuhod si Sebastian sa harap nila. Oo, pero hindi lang to magiging bahay. Gagawin nating lugar kung saan kayo makakapag-aral, makakakain at makakalaro. Nagkatinginan ng mga bata, sabay-sabay na napangiti. Sa wakas may liwanag na papasok sa madilim nilang mundo. Bago matapos ang gabi, habang nakaupo sa veranda ng kanyang bahay, lumapit si Angelo na kasalukuyang pinatulog ni Mang Tomas. Kuya Sebastian, salamat po ha, sabi ni Angelo, sabay yakap sa kanyang baywang. Hinaplos ni Sebastian ang ulo ng bata. Wala yun, Angelo. Salamat din kasi pinaramdam mo sa akin na may mas mahalaga pa kaysa sa pera. Tumango si Angelo, sabay bulong. Kuya, sana wag mo akong iwan ha, mahigpit ang yakap ni Sebastian. Hindi kita iiwan, Angelo. Hindi kailanman. Habang natutulog ang buong bahay, nakatanaw si Sebastian sa buwan. Para sa kanya, nagsisimula pa lang ang lahat. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon, alam niya na tama ang direksyon ng puso niya. At sa kalangitan na puno ng bituin, parang naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Anak, ipinagmamalaki kita. Sa mga sumunod na araw, lalong naging abala si Sebastian. Habang patuloy ang pagpapaayos niya sa shelter para sa mga batang lansangan, hindi niya nakalimutang tuparin ang isang pangako kay Angelo. Ang hanapin ang ama nitong si Roberto. Isang gabi, dumating si Dennis sa bahay ni Sebastian. Bitbit ang folder na makapagpapabago sa buhay ng bata. Boss, nahanap ko na po si Roberto Cruz. Nasa Nueva Ecija siya. May bago na siyang pamilya, pero base sa mga kapitbahay mukhang hindi niya alam ang nangyari kay Angelo. Napabuntong hininga si Sebastian. Dennis, ayokong guluhin ang buhay ng tao. Pero kailangan ni Angelo ng kasagutan. Pumunta po tayo doon, alok ni Dennis. Tumango si Sebastian. Maghanda ka, alis tayo bukas. Kinabukasan maaga pa lang, sinundo na ni Sebastian si Angelo. Hindi sinabi ni Sebastian ang totoo para hindi asahan ng bata. Kuya, saan po tayo pupunta? Tanong ni Angelo habang sumasakay sa kotse. Magli-leisure trip tayo ha, para ma-relax ka rin. Biro ni Sebastian. Bagaman ramdam sa tono niya ang kaba. Mula Maynila hanggang Nueva Ecija,
Nagkwentuhan sila ng kung ano-anong bagay, paboritong laro, pangarap na tindahan at mga simpleng pangarap ni Angelo. Walang kaalam-alam ang bata na ang biyahe nilang iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamatagal na niyang hinintay. Pagdating sa probinsya, lumapit sila sa isang maliit na bahay, gawa sa kahoy at may maliit na hardin. Naglakad si Dennis papunta sa pinto at kumatok. Lumabas ang isang lalaki. May kaunting uba na sa buhok. May kalakihan ng tiyan, pero maamo ang mukha. "Roberto Cruz po?" tanong ni Dennis. "Ako po yun. Bakit po?" Lumapit si Sebastian. Hawak si Angelo sa balikat. Nagtinginan ang dalawa. Ang isang batang gusgusin noon, ngayoy mukhang may pag-asa. At ang isang amang matagal nang nawala. "Papa?" Mahina pero nanginginig na boses ni Angelo. Nagulat si Roberto. Anak ba kita?" Parang biglang gumuho ang mundo nito. Napalihod siya sa harap ng bata. Nangingilid ang luha. "Anak, patawad. Tila bumalik sa alaala ni Angelo ang lahat. Ang mukha ng ama, ang mga araw na naghintay siya sa kalsada, ang mga gabi sa ilalim ng ulan. Hindi niya alam kung magagalit siya o yayakapin ito. Pero bago pa siya makapag-isip, si Sebastian na ang lumapit. "Angelo anak, mahal ka ng tatay mo." Bulong ni Sebastian, tinatapik ang likod ng bata. Dahan-dahang lumapit si Angelo at yumakap sa ama niya. Pareho silang umiiyak. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Angelo ang yakap ng ama na matagal niyang hinintay. Nagtagal sila roon ng ilang oras. Si Roberto ay nagkuwento kay Sebastian ng dahilan ng pagkawala niya. Nawalan siya ng trabaho, lumipat sa probinsya at inakalang patay na ang mag-ina niya dahil sa sunog. Hindi na niya alam kung paano babalik at sa hiya pinili na lang niyang manahimik. "Hindi ko alam na buhay pa si Angelo. Salamat Sebastian sa ginawa mo," sabi ni Roberto, halatang pinipigilan ang iyak. "Hindi lang para sa kanya yan, Roberto. May mga sugat din akong tinatahi sa sarili ko," sagot ni Sebastian. Sabay sulyap kay Angelo na masayang naglalaro na ngayon kasama ang mga half-siblings niya. Sa biyahe pabalik ng Maynila, tulog si Angelo sa likod ng kotse. Tila payapa na, mahimbing ang tulog at nakayakap kay bunso. Si Sebastian naman ay nakatanaw sa labas ng bintana, nag-iisip. "Boss," sabi ni Dennis mula sa unahan, "ang dami niyo na pong natulungan, ang galing niyo." Umiling si Sebastian. "Hindi pa ako tapos, Dennis. Marami pang bata dyan at marami pang sugat sa mundo. Pero ngayong gabi at least, alam kong may isa akong batang natulungan na muling mabuo ang mundo niya." Sa mga susunod na araw, maging masaya ang bahay ni Sebastian. Madalas nang bumisita si Roberto at ang pamilya nito sa Maynila. Nagkaroon ng mga bonding moment si Angelo at ang kanyang mga half-siblings. Naglalaro sa swimming pool, kumakain ng ice cream at nagsasama sa mga simpleng outing. "Kuya Sebastian, si Papa po mag-a-apply ng trabaho sa city. Pwede na raw po siyang tumulong sa foundation." Masayang balita ni Angelo. "Talaga?" Natatawang sagot ni Sebastian. "Sabi ko na nga ba, may future ka ring recruiter, Angelo." Habang patuloy ang expansion ng foundation ni Sebastian, naging mukha si Angelo ng pag-asa. Lumabas siya sa TV, magazine at online articles bilang batang dating lansangan na ngayon ay may pamilya, edukasyon at kinabukasan. Nagkaroon ng inspirasyon ang maraming tao sa kwento niya. Isang gabi, bago matulog, lumapit si Angelo kay Sebastian. "Kuya, salamat po ha. Hindi lang po dahil tinulungan niyo ako. Kasi kahit bago pa po nating nakita si Papa, naging pamilya na kita." Sabay yakap niya. "Hindi lang kita tinulungan, Angelo. Tinuruan mo rin akong magmahal ulit." Bulong ni Sebastian habang pinipigil ang luha. At sa gabing iyon, natulog silang magkakasama sa sala. Si Sebastian, si Angelo, si Bunso at si Roberto na nakatulog din habang nanonood ng TV. Sa wakas, sa bahay na minsang pulong-puno ng katahimikan at lamig, naroon na ngayon ang tawanan, yakapan, at pangakong hindi na muling magkakawatak-watak. Lumipas ang ilang linggo mula nang magpagpost sina Angelo at ang kanyang amang si Roberto. Akala ni Sebastian tapos na ang mga problema at magpapatuloy na lamang sa masayang landas ang lahat.
Ngunit hindi pala ganoon kasimple ang paghilom ng sugat ng nakaraan. Sa opisina ng Del Monte Innovations, tila lumalakas ang mga bulong-bulungan. Si Victor, pinsan ni Sebastian, ay lalong nagiging agresibo sa mga board meeting. Habang abala si Sebastian sa foundation para sa mga batang lansaman, si Victor naman ay naglalakad-lakad sa mga boardroom. Tila nag-uudyok ng kaguluhan. Napapansin niyo ba? Bulong ni Victor sa ilang board members. Simula nang pumasok ang batang yon sa buhay ni Sebastian, lumalabo na ang atensyon niya sa negosyo. Hindi na siya focused. Baka kailangan na nating gumawa ng hakbang. Samantala, sa bahay ni Sebastian, si Angelo ay nag-e-enjoy sa bago niyang mundo. May tutor siyang tinutulungan sa pag-aaral, may bagong kaibigan sa school, at regular na nakikita ang ama at mga kapatid nito mula Nueva Ecija. Ngunit kahit gaano kasaya, hindi pa rin maiwasang magtago ang ilang sugat. Isang gabi, habang naghahapunan, napansin ni Sebastian na tahimik si Angelo. "Angelo, may problema ba?" tanong niya habang nagsasali ng sopas sa plato ng bata. "Kuya, sa school po, may mga bata po kasing nagsabi na hindi ako bagay doon. Naampun lang daw po ako, na anak kalye lang ako dati." Mahinang sabi ni Angelo, pilit pinipigil ang umiyak. Napahigpit ang hawak ni Sebastian sa kutsara, pero ngumiti siya sa bata. "Alam mo, Angelo, ang halaga ng tao hindi nasusukat sa pinagmulan niya. Ang importante kung paano siya bumabangon. At ikaw, anak, bumabangon ka ng napakatapang." Napayakap si Angelo kay Sebastian. "Salamat po, kuya. Kayo po ang hero ko." Ngunit ang totoong pagsubok ay paparating pa lang. Isang araw, habang nasa opisina, ipinatawag si Sebastian ng Board of Directors. Sa loob ng silid ay naroon si Victor, nakangiti ng mapanuksong ngiti. "Sebastian," panimula ng chairman, "napapansin naming madalas kang wala sa mga meeting. May mga proyekto kang hindi pinaprioritize. Ang PR ng kumpanya ay bumubuti dahil sa foundation mo. Pero ang kita, hindi na ganun kalaki ang itinaas." Umiling si Sebastian. Ang PR ay bahagi ng negosyo. Ang foundation ay hindi lang charity. Investment ito sa reputasyon natin. Mumisi si Victor. "Baka naman masyado ka nang nadadala ng damdamin, pinsan. Baka kailangan mong magpahinga. O baka, kami na ang magpatakbo sa kumpanya pansamantala." Nag-init ang tainga ni Sebastian, pero kalmado siyang sumagot. "Hindi ko iiwan ang kumpanyang itinayo ng pamilya ko, at hindi ko ipagpapalit ang ginagawa ko para sa mga batang ito. Kung ayaw niyong suportahan, makakahanap ako ng ibang paraan para palakasin ang kumpanya habang tinutulungan sila." Nagkataingan ang mga board members, at kita sa mukha ni Victor ang pagkainis. Samantala, sa labas ng opisina, si Angelo ay may sariling laban. Dahil sa kasikatan niyang dating batang lansangan, naging laman siya ng balita at social media. Maraming humahanga, pero may ilan din na mapanghusga. Minsan sa paaralan, may ilang kaklase na nagbubulungan kapag dumadaan siya. "Yabang nun, kala mo kung sino. Dati lang namamalimos yan," sabi ng isang batang lalaki. Narinig ito ni Angelo, pero pinili niyang maglakad ng tuwid, alinsunod sa mga itinuro ni Sebastian. "Laging magpakatatag, Angelo. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mga taong ayaw kang unawain." Sa bahay, binuhos ni Angelo ang saloobin niya kay Sebastian. "Kuya, bakit po may mga taong ayaw pa rin sa akin kahit po nagbago na ako?" Huminga ng malalim si Sebastian. "Kasi anak, hindi lahat ng tao nakikita ang pagbabago. Pero ang importante, nakikita mo at nakikita ko." Habang lumalalim ang gabi, tumawag si Dennis kay Sebastian. "Boss, may nakuha po akong impormasyon. Si Victor, nagpaplano pong magpaabot ng reklamo sa ibang stockholders para agawin ang posisyon ninyo bilang CEO." Napapikit si Sebastian. Hindi siya nagulat, pero hindi pa rin madali para sa kanya ang marinig ito. "Sige Dennis, salamat. Alam ko na ang gagawin." Ilang araw ang lumipas, humarap si Sebastian sa media. Nag-anunsyo ng bagong corporate strategy na pinagsama ang negosyo at social impact.
Nagplano siya ng joint projects kasama ang mga kilalang kumpanya. Nilagyan ng tax incentives ang mga donasyon sa foundation at ipinakita kung paano nito pinapalakas ang pangalan ng kumpanya. Sa kabila ng mga paninira, bumaligtad ang sitwasyon. Lalong tumaas ang suporta ng publiko sa kumpanya at napilitan si Victor na umatras pansamantala sa kanyang plano. Isang gabi, habang naglalaro si Angelo at ang kanyang mga half-siblings sa garden, pinagmamasdan sila ni Sebastian mula sa veranda. Lumapit si Roberto, bitbit ang 2 tasa ng kape. "Sebastian, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," sabi ni Roberto, sabay abot ng kape. "Dati, iniwan ko ang anak ko sa mundo. Ngayon, ikaw ang nagturo sa akin kung paano bumalik," ngumiti si Sebastian. "Hindi pa huli ang lahat, Roberto. Basta andito tayo para sa kanila. Para kay Angelo, ayos na yon." Pinagmasdan nila ang mga bata habang nagtatakbuhan, sumisigaw ng halakhak sa gabi. At sa sandaling iyon, sa kabila ng mga problema, alam ni Sebastian na pinipili niyang lumaban. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa mga batang binigyan niya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Makalipas ang ilang araw, gumising si Sebastian ng mas maaga kaysa dati. Naka-boxer shorts lang siya, nakaupo sa sofa habang hawak ang kape. Pinagmamasdan ang umaga sa labas ng bintana. Sa ilalim ng araw, kitang-kita niya si Angelo na naglalaro kasama si Bunso sa damuhan. "Kuya Sebastian," sigaw ni Angelo habang karga si Bunso. "Tingnan mo, marunong na mag-fetch si Bunso." Napangiti si Sebastian. Lumabas siya sa veranda, nagtaas ng kamay at nag-thumbs up. "Galing nyo ha?" Habang pinagmamasdan ang bata, hindi maiwasan ni Sebastian ang sari-saring iniisip. Marami na siyang naabot sa buhay. Pera, pangalan, respeto. Pero ngayon lang niya naramdaman ang kasiyahan na hindi kayang tapatan ng alinmang kontrata o award. Ang makitang umuusad ang buhay ng isang batang dati akala niya'y simpleng tagalinis ng kotse. Sa paaralan, hindi naging madali ang bawat araw ni Angelo. Kahit unti-unti na siyang nagiging paborito ng mga guro dahil sa sipag at kabaitan, may ilang kaklase pa rin ang hindi siya matanggap. Minsan, sa isang laro sa PE class, habang nakapila ang mga bata para maglaro ng basketball, bumulong si Brian, isang batang kilala sa pagiging mayabang, sa katabi niya. "Bakit ba nandito yan? Dati namamalimos lang yan sa kalsada." Narinig iyon ni Angelo. Napayuko siya, pero bago pa siya tuluyang malungkot, narinig niyang sumigaw si Jessa, isang kaklase niyang babae. "Bakit, Brian? Mas magaling pa nga siya mag-dribble kaysa sa iyo." Sabay tawa ng ilan pang kaklase. Nagulat si Angelo. Tumingin siya kay Jessa, nangumiti sa kanya at kumindat. Mula noon, nagsimula nang mabawasan ang panlalait sa kanya sa klase. Habang umuusad ang buhay ni Angelo, mas naging abala rin si Sebastian sa foundation. Lumawak ang proyekto, nagtayo siya ng libreng klinik para sa mga batang lansangan. Nagpa-scholarship program at nakipag-partner sa mga kumpanya para makapagbigay ng internship sa mga kabataang galing kalye. Isang gabi, habang nagmi-meeting kasama si Dennis at ilang volunteers, sinabi ni Sebastian, "Hindi lang natin sila tinutulungan, binibigyan natin sila ng dignidad. Kaya gusto ko, bawat batang kukunin natin sa kalye, may malinaw na plano para sa kanila." Tumango si Dennis. "Boss, may bago po tayong listahan ng mga batang gustong sumali. May 5 bata pong galing sa Tondo, 2 sa Cavite, at 1 po sa Pasig. Gusto ko pong kilalanin ninyo." Hindi nagdalawang isip si Sebastian. "Set a meeting. Kilalanin natin isa-isa. Hindi tayo basta magbibigay lang ng bahay. Magbibigay tayo ng kinabukasan." Samantala, sa bahay, nagsimulang makaramdam si Angelo ng hindi maipaliwanag na kaba. Kahit nakayakap siya kay Bunso sa kama, hindi siya mapakali. Nagdadasal siya sa isip. "Sana po Lord, tuloy-tuloy na to. Sana wala nang mangyari na mag-aalis sa akin kay Kuya Sebastian." Hindi alam ni Angelo na may gumugulong na planong sumira sa katahimikan nila. Si Victor,
na halos hindi na umuuwi sa opisina dahil sa inis kay Sebastian, ay nagplano ng isang public smear campaign. Nag-hire siya ng PR firm para gumawa ng mga issue tungkol sa umano'y korupsyon sa foundation ni Sebastian. Kinabukasan, gulat na gulat si Sebastian. Nang umaga pa lang ay binahana ng tawag ang opisina niya. May nag-leak na balita sa media. Milyonaryo, ginagamit lang daw ang mga batang lansangan para sa tax break. Sebastian Del Monte, may sikreto bang tinatago sa likod ng charitable image? Agad siyang tinawagan ni Victor. Kasin, kawawa ka naman. Sabi ko na sa'yo, masyado kang madrama. Ayan tuloy, lumaki ang issue. Hindi nagpahalata si Sebastian, pero malamig ang tinig niya. Hindi mo alam kung sino ang binangga mo, Victor. Hindi lang pangalan ko ang tinaya ko rito. Buhay ng mga batang umaasa sa akin. Sa foundation, nagtipon-tipon ang staff. Umiiyak ang ilang volunteers, habang sina Dennis at ang ibang bata ay naguguluhan. Dumating si Sebastian, kalmado pero matatag. Makinig kayo, panimula niya. Hindi tayo papatol sa gulo. Magtatrabaho tayo ng doble. Hindi pangalan ko ang pinoprotektahan natin. Pangarap ng mga batang to. Lumapit si Angelo, hinawakan ng kamay niya. Kuya, lalaban tayo, di ba? Tumingin si Sebastian sa bata at sa mismong sandaling iyon, alam niyang tama ang ginagawa niya. Oo anak, lalaban tayo hanggang dulo. Nag-organisa si Sebastian ng isang malaking media event. Dinala niya ang mga batang scholar, mga magulang na tinulungan ng foundation at ilang graduates na dati galing kalye. Isa-isa silang nagsalita sa harap ng kamera. Tumayo si Angelo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono at nagsalita. Ako po si Angelo. Dati po akong namumuhay sa kalsada. Pero dahil po kay Kuya Sebastian, natutong magsulat, magbasa at magtiwala sa sarili. Hindi po totoo na ginagamit lang kami. Kami po binigyan niya ng pangalawang buhay. Nang matapos ang event, bumuhos ang suporta mula sa publiko. Nag-trending sa social media ang hashtag na #SalamatSebastian at bumaliktad ang opinyon ng mga tao. Lumabas ang mga report na walang basehan ng akusasyon at nahulog sa sarili niyang patibong si Victor nang lumabas na siya pala ang nagpondo ng smear campaign. Sa gabi, habang nakaupo si Sebastian sa veranda, lumapit si Angelo na may hawak na maliit na plaka. Kuya, binigay po sa akin ng principal namin. Most improved student daw po ako, sabi ni Angelo, habang kumikislap ang mga mata. Napangiti si Sebastian, sabay yakap sa bata. Anak, proud na proud ako sa iyo. Sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, nagyakapan ang mag-ama sa puso. Habang sa loob ng bahay, pinanonood sila ni Roberto at ng kanyang pamilya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, alam ni Sebastian na ang laban niya sa buhay ay may kabuluhan at hindi niya ito bibitawan. Mula noong araw na naging viral ang kwento ng foundation ni Sebastian, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi lang sa social media nagbuhos ng suporta ang mga tao, kundi pati na rin sa komunidad. Maraming donors ang lumapit para mag-sponsor ng scholarships, pagkain at gamit para sa mga batang dating lansangan. Hindi inasahan ni Sebastian na ang isang maliit na pagtulong kay Angelo ay magiging mitsa ng isang kilusang magbabago ng buhay ng daan-daang bata. Isang linggo matapos ang media event, nagpasya si Sebastian na magkaroon ng salo-salo sa shelter na pinamumunuan niya. Naghanda sila ng simpleng programa, may kantahan, sayawan at pagbibigay ng mga awards sa mga batang nagpakita ng galing sa pag-aaral at kabaitan. Ang mga volunteers, tutors at donors ay inimbitahan din. Habang pinagmamasdan ni Sebastian ang mga batang naglalaro, nagbalik tanaw siya sa unang araw na nakita niya si Angelo, yung maliit na batang gusgusin na pinupunasan ang mamahalin niyang kotse gamit ang isang basang basahan. Sinong mag-aakalang magdudulot iyon ng ganitong pagbabago? Lumapit si Dennis, bit-bit ang listahan ng mga bagong aplikante sa shelter. Boss, may 25 bata na ang nasa waiting list natin. Karamihan galing sa Tondo at Payatas. Ano pong plano natin?
Napangiti si Sebastian habang tumitig sa maaliwalas na langit. Palawakin natin ang shelter. Hindi tayo titigil hanggat may bata pang walang tahanan. Habang abala ang lahat sa paghahanda ng salo-salo, nag-uusap sina Angelo at Roberto sa isang sulok. Papa, masaya po ba kayo na nandito tayo kay Kuya Sebastian? Tanong ni Angelo habang inaayos ang necktie niya. Oo anak, sobra. Hindi ko nga alam kung paano ko babawiin lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Mahina pero tapat na sagot ni Roberto. Pero salamat kasi hindi ka nagalit sa akin. Hindi po ako galit, Papa. Sabi po ni Kuya Sebastian, lahat ng tao may pagkakataong magbago. Kaya po pinatawad ko na kayo. Sagot ni Angelo sabay yakap sa ama. Hindi maiwasang mapaluha si Roberto habang niyayakap ang anak. Magsisimula na ang programa. Umakyat si Sebastian sa maliit na entablado at nagsalita sa harap ng mga tao. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat. Hindi lang sa mga donors at volunteers, kundi sa bawat bata na nandito. Kayo ang tunay na inspirasyon. Kayo ang nagpapaalala sa amin kung bakit kami lumalaban. Pumalakpak ang lahat. At maya-maya, nag-perform na ang mga bata. Si Angelo, kasama si Jessa, ay nagduet ng isang simpleng kanta na nagpaiyak sa marami sa audience. Lumapit si Sebastian kay Dennis habang pinapanood ang pagtatanghal. Dennis, naisip ko na rin, kailangang mas marami pa tayong maabot. Hindi lang shelter sa Maynila. Plano kong magtayo sa Cebu at Davao. Nagulat si Dennis. Boss, seryoso po? Kakayanin kaya natin? Kakayanin natin, sabi ni Sebastian. May determinasyon sa pinig. Kasi hindi lang pera ang puhunan dito. Puso. At marami na tayong taong may puso para rito. Makalipas ang programa, nagkakatuwaan pa rin ang lahat. Nilapitan ni Victor si Sebastian. Hindi inaasahan ng lahat. May dala itong maliit na regalo. Sebastian, pwede ba tayong mag-usap? Tahimik na ngumiti si Sebastian. Nagulat pero hindi nagpakita ng galit. Victor, anong meron? Gusto kong mag-sorry. Mali ako. Hindi ko nakita noon kung gaano kahalaga ang ginagawa mo. Puro negosyo lang iniisip ko. Kung pwede pa, gusto kong tumulong. Mahina pero malinaw na sabi ni Victor. Napangiti si Sebastian, lumapit at niyakap ang pinsan niya. Welcome sa Team Victor. Mas marami tayong magagawa kung magkasama tayo. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Sebastian at ang kanyang team sa pagpapalawak ng kanilang mission. Sa kabila ng pagod at puyat, hindi siya kailanman nagreklamo. Tuwing makikita niya si Angelo na masayang nag-aaral, naglalaro o tumutulong sa ibang bata, parang nawawala lahat ng pagod niya. Isang gabi, habang nanonood sila ni Angelo ng bituin sa rooftop ng shelter, nagsalita ang bata. Kuya, kapag laki ko po, gusto ko pong tumulong din sa mga batang kalye. Napangiti si Sebastian. Alam mo Angelo, yan ang pinakamasarap na marinig ko. Tumingala si Angelo sa langit. Kuya, tingnan mo, shooting's far. Sabay nilang pinikit ang mga mata at nag-wish. Hindi sinabi ni Sebastian ang kanyang hiling. Pero alam niyang pareho sila ni Angelo nang iniisip. Isang mundo kung saan walang batang matutulog sa kalsada at lahat ay may pag-asa. Kinabukasan, nagpunta si Sebastian sa opisina para asikasuhin ang expansion ng foundation. Sa mesa niya, may sulat na iniwan ni Angelo. Binuksan niya iyon at binasa. Kuya Sebastian, salamat po sa lahat. Hindi niyo lang po ako tinulungan, pinuruan niyo rin akong mangarap. Napangiti si Sebastian at pinatong ang sulat sa dibdib niya. Sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero alam din niyang hindi na siya nag-iisa. Sa bawat hakbang, kasama na niya ang batang minsang nangarap lang na punasan ang at sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama si Sebastian, hindi pera, kontrata o award ang nasa isip niya, kundi ang ngiti ni Angelo, ang halakhak ng mga batang nakaligtas sa kalsada at ang pangakong hindi bibitawan. Hanggang may batang nanangarap, mananatili akong lumalaban. Lumipas ang ilang buwan at ang shelter na sinimulan ni Sebastian ay unti-unti nang nagkaroon ng pangalan hindi lamang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Dumarating ang mga batang dating palaboy mula sa iba't ibang probinsya. May mga sumasangguni pang pamilya para humingi ng tulong. Sa kabila ng tagumpay na ito, alam ni Sebastian
na hindi lahat ng tao ay sang-ayon sa ginagawa niya. Isang araw sa loob ng opisina, nakaupo si Sebastian sa harap ng kanyang desk, nakaharap kay Dennis at kay Victor. Parehong seryoso ang mukha ng dalawa. "Boss, may bad news," panimula ni Dennis. "May bagong kumakalat na balita sa media. Sinasabi raw na pinapasok natin ang mga bata sa foundation para lang gamitin sa political agenda. May ilang politicians na nagalit kasi hindi daw sila kasama sa proyekto." Huminga ng malalim si Sebastian. "Gagawa talaga sila ng paraan para siraan tayo, Dennis. Hindi tayo pwedeng patinag." "Ano pong plano, boss?" tanong ni Victor. "Simple lang, patuloy tayong magtrabaho. Hindi salita ang sagot sa ingay, kundi gawa," sabot ni Sebastian. Sabay tayo at tapik sa balikat ni Victor. Samantala sa shelter, ramdam ni Angelo ang tensyon. Kahit hindi siya diretso sinasabihan, naririnig niya ang usap-usapan. Napansin niyang madalas nag-uusap ang mga matatanda sa telepono. At kahit si Kuya Sebastian, madalas nakakunot ang noo. Isang gabi, habang nakaupo sa hagdanan si Angelo, lumapit si Sebastian at umupo sa tabi niya. Tahimik lang silang dalawa sa ilang sandali bago nagsalita ang bata. "Kuya, may problema po ba?" Mahina niyang tanong. Napabuntong hininga si Sebastian. "May ilang taong hindi masaya sa ginagawa natin, Angelo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mawala ang tahanang ito." "Kuya, gusto ko pong tumulong." Sabay yakap ni Angelo sa kanya. Napangiti si Sebastian. "Alam mo ba, Angelo, sapat na ang ngiti mo at ng mga kasama mo para mapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban." Ilang araw ang lumipas. Dumating ang isang abogado sa opisina ni Sebastian. May dalang sulat. "Mr. Del Monte, nag-file po ng reklamo ang isang grupo ng negosyante laban sa expansion plan ninyo. Sinasabi nilang may mga permits na hindi kompleto at may mga lugar na dapat ay hindi tinatayuan ng shelter." Hindi man nagulat si Sebastian. Naramdaman niyang unti-unti na siyang naiipit. Pero sa halip na sumuko, nagpakita siya ng determinasyon. Tinawagan niya agad si Dennis at Victor. "Dennis, hanapin mo ang mga permits na kailangan natin. Victor, kausapin mo ang mga local officials. Kailangan nating ayusin to sa tamang paraan." Habang nagkakagulo sa opisina, si Angelo ay nagdesisyong gumawa ng sarili niyang hakbang. Nag-organize siya ng simpleng sulat kamay campaign kasama ang ibang bata sa shelter. Gumawa sila ng daan-daang liham para sa mga supporters ng foundation, para ipadama sa kanila kung gaano kahalaga ang shelter sa buhay nila. "Mahal naming sponsors, maraming salamat po. Dati po natutulog lang po ako sa kalsada. Ngayon po may tahanan na ako. Sana po huwag kayong magsawang tumulong sa amin. Angelo." Ilang araw lang, bumuhos ang suporta mula sa publiko. Na-feature sa mga news outlet ang sulat ng mga bata. Ang dating negatibong balita ay napalitan ng simpatya at pag-asa. Habang lumalakas ang foundation, lalong lumalalim ang ugnayan ni Sebastian at ni Angelo. Naging parang tatay na talaga si Sebastian sa kanya. Isinama niya si Angelo sa ilang business trips, kung saan natutunan ng bata ang basics ng leadership. Pinakilala niya ito sa mga CEO, mayor at ibang public figures. Isang gabi, pagkatapos ng isang malaking event, magkausap sina Sebastian at Angelo sa loob ng sasakyan. "Kuya, dati po, pangarap ko lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayon po, ang pangarap ko na makapagpatayo ng shelter para sa mga batang hindi pa natin natutulungan." Napatingin si Sebastian sa rearview mirror. Pinagmamasdan ang bata sa likod. "Alam mo ba, Angelo, hindi ko na kailangang maghanap ng tagapagmana ng foundation dahil ikaw yon." Pero ngumiti. "Talaga po, kuya? Kaya ko po kayon? Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Ako at lahat ng nagmamahal sa'yo nandito para tulungan ka." Pagdating nila sa shelter, nagulat sila sa sorpresa ng mga bata. May ginawa pala silang simpleng party para kay Sebastian bilang pasasalamat. May banner na gawa sa karton at krayola. "Salamat Kuya Sebastian, ikaw ang hero namin." Hindi nariwasang maluha ni Sebastian. Umupo siya sa gitna ng mga bata. Habang kumakanta sila ng simpleng birthday song, kahit hindi naman niya kaarawan.
at binigyan siya ng cake na gawa sa pandesal at icing. Tumayo si Sebastian at nagbigay ng mensahe. Alam nyo, akala ko ako ang nagtuturo sa inyo ng lakas ng loob. Pero hindi, kayo ang nagturo sa akin. Habang tumatagal ang gabi, lumapit si Roberto kay Sebastian. Sebastian, hindi ko na mabilang kung ilang beses kitang pinasalamatan, pero salamat ulit. Hindi lang anak ko ang binuhay mo, pati puso ko. Naggamayan silang dalawa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, hindi negosyo o pangalan ang iniisip ni Sebastian. Ang laman ng puso niya ay simple lang. Ang mga batang dati iniwan ng lipunan, pero ngayon may tahanan na, may pamilya, at higit sa lahat, may pag-asa. Mabilis na lumipas ang mga buwan, at sa loob ng panahong iyon, lalong lumago ang foundation ni Sebastian. Pero kasabay ng paglago, dumami rin ang hamon. Isang maulan na hapon, biglang nag-blackout sa shelter. Ang mga bata, nagtakbuhan, medyo nagpanik. Habang si Angelo ay tumakbo papunta kay Kuya Sebastian. "Kuya, wala pong ilaw. Anong gagawin natin?" sigaw ni Angelo. Kalma si Sebastian. "Relax lang, Angelo. Saglit lang yan." Tumawag siya sa maintenance, naglabas ng mga kandila at inipon ang mga bata sa common area. Habang nag-aantay ng ilaw, bigla niyang naisip, bakit hindi natin gawing kwento time ito? Umupo siya sa gitna at nagkwento tungkol sa panahon ng kanyang kabataan. Kung paano siya minsang naghirap, kung paano siya natutong magtiwala sa sarili, at kung paano siya nangarap na baguhin ang mundo. Tahimik ang mga bata, nakikinig, parang mga sundalong hinihintay ang utos ng kanilang general. Maya-maya, lumiwanag na ang ilaw. Pero walang umalis sa pwesto. Gusto pa nilang marinig ang susunod na parte ng kwento ni Sebastian. Napangiti siya at sa isip niya, minsan pala sapat na ang ilaw ng kwento para magbigay ng pag-asa. Kinabukasan, dumating si Dennis bitbit ang balita. "Boss, may malaking kumpanya na gustong mag-invest sa foundation. Gusto nilang magtayo tayo ng satellite shelter sa Cebu at Davao." Napatayo si Sebastian. "Dennis, totoo ba yan?" "Opo, boss, pero may kapalit." Nagkunot ang noo ni Sebastian. Anong kapalit? Gusto nilang kontrolin ang management ng foundation. Gusto nilang ilagay ang pangalan nila sa lahat ng proyekto. Napaupo si Sebastian, nag-isip. Hindi tayo nagtatayo ng foundation para lang sa pangalan. Hindi pwedeng mawala ang puso ng proyekto. "Anong plano, boss?" tanong ni Dennis. "Kamitingin natin sila, pero upapaalala natin sa kanila, ang bida rito hindi tayo. Ang bida, ang mga bata." Dumating ang araw ng meeting. Nasa isang hotel si Sebastian, kasama ang mga representante ng kumpanya. Ipinakita nila ang plano, mga modernong gusali, air-conditioned rooms, mga malalaking logo ng kumpanya sa bawat sulok. Tumayo si Sebastian, kalmado pero matatag. "Maraming salamat sa offer ninyo. Pero hindi po kami nagtatayo ng negosyo. Nagtatayo kami ng tahanan. Hindi namin kailangan plasteran ng logo ang bawat dingding para masabing tumutulong kayo. Kung gusto ninyo, tumulong kayo sa tamang paraan. Dahil may puso kayo, hindi para lang sa pangalan." Nagulat ang mga tao sa mesa. Tahimik ang lahat. Maya-maya, tumayo ang pinaka-senior na executive. Lumapit kay Sebastian at kinamayan siya. "Mr. Del Monte, ngayon ko lang naramdaman na may businessman na mas inuuna ang puso kaysa profit. Count us in, no strings attached." Samantala, sa shelter, abala si Angelo sa pantulong sa mga mas bata. Tinuruan niyang magbasa sina Marlon at Jessa at tinuruan niya si Bunso ng bagong tricks. Nakita ni Sebastian ang eksena at hindi niya naiwasang mapangiti. "Kuya, tingnan mo po!" sigaw ni Angelo habang hawak ang librong alamat ng pinya. "Marunong na si Marlon magbasa ng title. Ang galing ninyo, ha?" sabi ni Sebastian habang tumapik sa ulo ni Marlon. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata, napaisip siya, ito ang tunay na investment. Hindi pera, hindi building, kundi mga taong nagbabago ang buhay. Dumating si Roberto, may dalang halo-halo para sa mga bata. "Oh, mga anak, merienda muna kayo."
Sigawan ang mga bata, tuwang-tuwa sa sorpresa. Tumabi si Roberto kay Sebastian at sabay silang nagkukwentuhan habang pinapanood ang mga bata. Sebastian, panimula ni Roberto, hindi ko inakalang mararating natin to. Noon iniwan ko ang anak ko sa kalsada. Ngayon, narito ako, tinutulungan kang bumuo ng buhay para sa iba pang mga bata. Huwag mong kalimutan, Roberto, sagot ni Sebastian. Lahat tayo may pangalawang pagkakataon at ikaw, pinatunayan mong hindi huli ang lahat para bumawi. Sa sumunod na linggo, nagsimula na ang groundbreaking ceremony ng bagong shelter sa Cebu. Ipinadala ni Sebastian sina Dennis at Victor habang naiwan siya sa Maynila kasama si Angelo. Sa gabi bago ang event, naglakad-lakad si Sebastian sa hardin ng shelter. Sumunod si Angelo, tahimik lang sa una. Kuya, mahina niyang sabi, natatakot po ako minsan. Tumingin si Sebastian sa kanya. Bakit anak? Baka po dumating yung araw na umalis kayo. Baka po iiwan niyo kami. Lumuhod si Sebastian, tinapik ang balikat ni Angelo at tinitigan sa mata. Angelo, makinig ka. Hindi ko ngayon iiwan. Kahit anong mangyari, nandito ako. At balang araw, kapag malaki ka na, ikaw naman ang magsasabi niyan sa iba na hindi mo sila iiwan. Napayakap si Angelo at sa gabing iyon natulog siyang may ngiti sa labi. Ilang linggo pa ang lumipas, nagkaroon ng malaking programa ang foundation para kilalanin ang mga batang nagtapos sa scholarship program. Tumayo si Angelo sa entablado, nagsalita sa harap ng lahat. Ako po si Angelo. Dati po akong namumuhay sa kalsada. Ngayon po, natutunan ko pong magbasa, magsulat at mangarap. Sabi po ni Kuya Sebastian, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Undi sa kung gaano karami ang natutulungan mo. Kaya po gusto ko ring maging katulad niya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Sebastian, pinipigil ang luha habang pinagmamasdan ang batang minsang walang pag-asa. Ngayon ay naging inspirasyon ng iba. At habang pinapanood niya si Angelo, alam niyang lahat ng pagod, lahat ng hamon at lahat ng luha ay sulit. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang niya naiahon ang isang bata, naiahon niya rin ang sarili niya tungo sa pagiging taong may tunay na puso. Lumipas ang 6 na buwan mula nang magbukas ang mga bagong shelter sa Cebu at Davao. Sa loob ng panahong iyon, parang isang domino effect ang nangyari. Dumami ang mga batang nailigtas mula sa kalsada, sumigla ang komunidad, at dumami rin ang mga voluntaryong nais tumulong. Pero hindi rin maiwasang lumitaw ang mga bagong hamon. Minsan sa kalagitnaan ng linggo, biglang dumating ang balita na may kalamidad sa isang liblib na probinsya. Tinamaan ng bagyo ang isang bayan sa Leyte at maraming bata ang nawalan ng tahanan. Dennis, Victor, ihanda ninyo ang relief team. Utos ni Sebastian habang nagmamadaling isinasara ang laptop niya. Pupunta tayo doon, hindi natin sila pababayaan. Os, sigurado ka bang sasama ka mismo? Baka delikado, babala ni Dennis. Dennis, kung hindi ako pupunta, anong muka ang ihaharap ko kay Angelo at sa mga batang ito? Ang foundation na to, hindi lang pera at proyekto, presensya din. Samantala sa Maynila, si Angelo ay patuloy na lumalago, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa pagiging leader ng mga bata. May sarili na siyang munting grupo na tinatawag nilang Angels, isang grupo ng mga batang tumutulong sa bagong dating na mga bata para makapag-adjust sa shelter. Isang gabi, habang pinaplano nila ang susunod na outreach activity, nilapitan siya ni Roberto. Anak, proud na proud ako sa'yo. Ibang-iba ka na ngayon. Papa, natutunan ko po lahat to kay Kuya Sebastian. Sana po balang araw, makaya ko ring tulungan ang ibang tao, tulad ng ginagawa niya. Sabi ni Angelo habang nakangiti. Iyak yun, anak. Sagot ni Roberto, sabay yakap sa anak niya. Pagdating ni Sebastian sa Leyte, hindi niya inakalang ganoon kalala ang eksena. Wasak ang mga bahay, nagkalat ang mga gamit sa kansada, at ang mga bata, karamihan ay umiiyak sa gutom at takot. Lumapit siya sa isang batang babae, humahagulgol habang yakap ang maliit na laruan. Anong pangalan mo, iha? Mahina niyang tanong. Daisy po, hikbi ng bata.
Daisy, huwag kang mag-alala. Andito kami para tumulong. May pagkain, may damit, at may bahay na matutuluyan ka muna. Tumingin si Daisy sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya, ngumiti ito. Sa simpleng ngiting iyon, alam ni Sebastian na tama ang ginawa niyang pagpunta. Balik sa Maynila, dumating ang media para i-cover ang bagong programang inorganisa ni Angelo at ng Angels. Nagtayo sila ng maliit na libreng aklatan para sa mga bata sa shelter. Si Angelo ang nagsilbing tagapagsalita sa media. Ako po si Angelo at kasama ko ang mga kaibigan ko. Dati po kaming nasa kalye, pero ngayon tinutulungan namin ang mga bata para hindi na sila matakot mangarap. Sabi po ni Kuya Sebastian, kapag may natutunan ka, dapat ibahagi mo rin sa iba. Nagtrending sa social media ang balita. Marami ang natuwa at napakomment ng saludo at sana all. Hindi inaasahan ni Sebastian, pero kahit nasa Leyte siya, pinadalhan siya ng video ni Dennis. Pinanood niya ito sa tent habang nagpapahinga. Nang makita niyang nagsasalita si Angelo, napangiti siya at nagpunas ng mata. Isang gabi, matapos maayos ang mga bata sa Leyte, lumapit si Dennis kay Sebastian habang napaupo ito sa gilid ng isang truck, pagod na pagod. "Boss, magpahinga ka naman. Kanina pa walang kain," sabi ni Dennis, sabay abot ng tinapay. Kumuha ng kagat si Sebastian at numiti. "Dennis, alam mo ba, dati akala ko ang mundo ko ay umiikot lang sa business. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na yaman, hindi mo madadala sa bangko. Ang tunay na yaman, mga taong nabago ang buhay." Tahimik silang nagtinginan ni Dennis, parehong alam na may bagong misyon sa puso ng kanilang boss. Pagbalik ni Sebastian sa Maynila, sinalubong siya ng sorpresa ng mga bata. May maliit na programa sila at sa gitna ng programa, umakyat si Angelo sa entablato, hawak ang isang munting tropeyo na gawa lang sa karton at mga bottle cap. "Kuya Sebastian, para po sa inyo to. Best kuya in the world," sigaw ni Angelo sabay abot ng tropeyo. Nagpalakpakan ng lahat. Napayuko si Sebastian, pilit itinatago ang luhang namumuo sa mata. "Salamat, Angelo. Salamat sa inyong lahat," sabi niya, mahina pero mula sa puso. "Alam nyo, kayo ang nagturo sa akin ng lakas, tapang at pagmamahal. Ang foundation na to, hindi lang ako ang bumuo, kayo. At habang may isa pang batang nangangailangan, hindi tayo hihinto." Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo si Sebastian sa veranda ng shelter, lumapit si Angelo. "Kuya, paglaki ko, gusto ko pong maging katulad mo," sabi ng bata, sabay upo sa tabi niya. "Tandaan mo, Angelo," sabi ni Sebastian, "hindi mo kailangang maging katulad ko. Mas maganda kung magiging mas mabuti ka pa kaysa sa akin." Napangiti si Angelo, tumingala sa bituin at bulong. "Pangako po, kuya." Sa gabing iyon, sa ilalim ng bituin, ramdam ni Sebastian ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang misyon. Pero alam niya, may mga kamay na tutulo sa laban. May mga batang handang maging ilaw sa dilim. At habang pinagmamasdan niya si Angelo, naramdaman niyang buo na ang pangarap niya. Pangarap na hindi nakatali sa material na bagay, kundi sa puso ng mga taong minahal at minahal niya pabalik.